Kumakanta si Z habang naghahanda para sa laban at sinabing dudurugin niya ang lahat ng mga pirata. Ang kanyang pangkat na Neo Marines ay kasalukuyang nakikipaglaban sa depensa ng mga barko ng Marino at sumugod sa First Island. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan na sina Ain at Beans, madali nilang napagtagumpayan ang mga Marino. Pagkatapos ay pumasok si Z at ang kanyang mga sundalo sa teritoryo ng Marino at doon nila nakuha ang mga Dynastones. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Z na aatake sa kanilang barko si Admiral Kizaru, kaya nang magsimula ang mga pagsabog ay nagmadaling bumalik si Z para tumulong at harapin ang Admiral. Habang nagsasagupaan ang dalawa ay inililikas naman nina Ain at Beans ang mga Neo Marine mula sa mga natirang barko. Tinanong ni Kizaru si Z kung gaano katagal na mula nang huli silang nagkita, at nagtaka kung ano ang dahilan ng pagpunta nito sa isla. Ngunit sa halip na sumagot ay nagbabala lang si Z na wag umanong masyadong magtitiwala si Kizaru sa kapangyarihan ng Pika Pika Fruit. Muling tumugon si Kizaru at tinawag ito bilang Zephyr, pero sumagot si Z at sinabing matagal niya nang iniwan ang pangalan na iyon at siya na ngayon si Z. Pagkatapos ay muling naglaban ang dalawa. Sinubukan ni Kizaru na tanungin si Zephyr kung bakit nais nito ang mga Dynastones, ngunit tumugon si Z sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa mga bato upang atakehin ang Admiral. Pinasag niya ang Dynastone at pinaputok ito diretso sa mukha ni Kizaru. Nilamon ng malakas na pagsabog ang buong isla at nilipol ang lahat. Nakaligtas si Kizaru sa pagsabog dahil sa kanyang kapangyarihan, ngunit tila nawasak si Z sa loob ng pagsabog. Nakaligtas din ang mga Neo Marine mula sa pagsabog at mula sa mga Marino, ngunit nag-aalala si Ain para kay Z. Kasunod ng nangyari, dumaan ang isang Admiral sa lugar at napansin ang pagkawasak ng isla. Samantala, sa hindi kalayuan mula sa lugar, nagkakaroon ng isang salo-salo ang mga Straw Hats sa Sunny. Sina Zoro, Chopper, Franky, Brook, at Luffy ay nagbibiruan at nagsasaya, habang si Usopp naman ay nag-spray ng pesticide sa kanyang mga pop greens, ngunit ang amoy nito ay pansamantalang nakasagabal sa kasiyahan ng grupo. Si Nami naman ay sumusubok na mag-concentrate sa pagbabasa ngunit hindi niya magawa dahil sa ingay ng iba. Maya-maya pa ay dumating na si Sanji, at tulad ng karaniwan ay naglilingkod at nagpapakita ito ng labis na paghanga kay Nami. Dahil sa bigay nitong inumin para kay Nami ay nainggit ang iba at humingi rin pero hindi sila ipinaggawa ni Sanji, kaya ipinagpatuloy na lang ni Luffy ang pagkain ng karne. Ngunit, hindi na niya nagustuhan ang lasa niyon at sinisi ang ini-spray na pesticide ni Usopp, bagay na pinabulaanan naman nito dahil kanina pa umano itong tapos mag-spray. Nang mapansin ang pagpatak ng mga kulay abo mula sa langit ay nagtaka ang grupo kung ano iyon, hanggang sa mapagtanto ni Nami na nagmula ang mga iyon sa bulkan, bagay na ikinagulat ng lahat. Dahil doon ay pinag-aralan ni Nami ang kanyang compass at napansin niyang umiikot ang isang karayom nito patungo sa lugar kung saan sumabog ang bulkan. Napagtanto rin niyang umiikot ang karayom dahil ang bulkan ang siyang nagwasak sa isla, at wala ng magnetic field na magsisilbing gabay para doon. Hindi sumang-ayon si Franky at sinabing imposibleng mangyari iyon, kaya sinabi ni Nami na nasa bagong mundo na sila kung saan posible na ang lahat ng bagay. Dagdag pa ni Nami na kailangan nilang umiwas sa islang itinuturo ng karayom, kaya bumulong si Usopp at sinabing kailangan nila iyong isikreto kay Luffy at maghanap ng mas ligtas na ruta. Ngunit napansin pa rin ni Luffy ang umiikot na karayom at nagpa siya itong pumunta sa direksyong iyon para sa isang bagong paglalakbay. Nagreklamo si Usopp, ngunit sinabi ni Nami na magtiwala na lang ito sa kakayahan niyang mag-navigate. Gayunpaman, tinanong ni Usopp si Nami kung sigurado ba ito, sapagkat maaari umano iyong magdulot ng kamatayan sa kanila. Bago sumagot ay ipinag-utos muna ni Nami kay Franky na iliko ang manibela ng 20 degree, at saka sinabing hindi rin niya alam ang mangyayari kaya ihanda na lang nila ang kanilang mga sarili sapagkat wala naman silang ibang magagawa dahil sa huli ay si Luffy pa rin ang kanilang kapitan. Napansin ni Luffy ang katawan ng isang tao na nakahiga sa lumulutang na kahoy sa dagat kaya sinubukan nilang iligtas ito. Nang hawakan ni Luffy ang bakal na braso nito, nakaramdam siya ng panghihina kaya tinulungan siya nina Sanji at Usopp na hilahin si Z palapit sa barko. Sinuri ito ni Chopper upang malaman kung buhay pa ito, ngunit nagpakita ng pagdududa si Nami dahil nag-aalala ito na baka delikadong tao si Z. Napansin naman ni Robin na ang braso ni Z ay gawa sa sea stone kaya iyon ang dahilan kung bakit nang hawakan iyon ni Luffy ay nakaramdam ito ng panghihina. Dahil doon ay ipinaalala ni Sanji sa lahat na ang sea stone ay ginagamit laban sa mga gumagamit ng devil fruit, kaya nagsimula silang magdebate ni Zoro kung dapat ba nilang itapon si Z pabalik sa dagat. Ngunit, ipinagtanggol ni Chopper si Z sapagkat bilang isang doktor ay hindi niya umano makakayang hayaan na lang iyon, hanggang sa ipag-utos ni Luffy kay Chopper na gamutin ito, at sinabing siya na ang bahala kung isa man itong kalaban. Wala nang nagawa ang iba dahil si Luffy na ang nagsalita kaya sinimulan na ni Chopper ang panggagamot. Maya-maya pa ay nagising na si Z sa klinik ni Chopper. Umayos na ang pakiramdam nito kaya nagpasalamat ito kay Chopper, at pinuri pa ang mahusay na panggagamot, bagay na ikinatuwa naman ng doktor. Pagkatapos ay kinilala ni Z si Luffy bilang kapitan ng barko.
Kinumpirma yun ni Luffy at saka itinanong kay Z kung nais ba nitong magpahatid sa susunod na madadaan ng isla. Habang nakasilip ang ibang Straw Hats, sinabi ni Z na may dala siyang vibrecard at malapit na siyang matagpuan ng mga kasamahan niya. Doon na nag-umpisang magtanong si Luffy tungkol sa braso ni Z at kung ano ang ginagawa nito. Noong una ay maayos naman ang usapan nila hanggang sa ibunyag ni Luffy na sila ay mga pirata. Nagalit at agad na inihagis ni Z si Luffy sa pader sabay tanong kung ano ang nais nitong makamit sa pagiging pirata. Buong loob na sumagot si Luffy na siya ay magiging hari ng mga pirata balang araw at iyon ang lalong nakapagpagalit kay Z kaya nagsimula itong umatake gamit ang Battle Smasher. Doon na nagsimulang lumaban sina Sanji at Zoro, ngunit kayang-kaya ni Z na pigilan silang tatlo. Hindi nagtagal ay dumating sina Ain at Bean sa Sunny at pinalibutan ng kanilang pangkat ang barko ng Straw Hats. Nagbabala ito na huwag nang lumaban ang Straw Hats pero humarap pa rin si Franky at umatake ngunit nilampasan lang siya ni Beans at pinigilan gamit ang mga baging. Sinubukan ni Robin na umatake, ngunit masyadong mabilis si Beans kaya hindi niya ito mahawakan gamit ang kanyang mga kamay. Dahil doon ay kumilos na sina Usopp, Chopper, at Brook para tumulong, ngunit pinalibutan lang din sila ni Beans ng mga baging. Nakipaglaban si Nami kay Ain, ngunit ginamit nito ang kanyang kapangyarihang Modo para gawing bata si Nami. Nakatakas si Chopper mula sa mga baging at agad na inatake si Ain pero nakaiwas iyon at ginamit din ang kanyang kakayahan kay Chopper. Sunod na nilapitan ni Ain ang nakagapos na si Brook pero biglang dumating si Robin, ngunit bago pa man maka-atake ay ginamit din dito ni Ain ang kanyang kakayahang makapagpabata kaya bumalik si Robin sa pagiging teenager. Ipinaliwanag ni Ain na meron siyang kakayahang ibalik ang mga bagay sa nakaraan ng 12 taon sa isang iglap lamang, kaya kung hahawakan niya si Robin ng 2 beses pa ay 24 na taon pabalik ang katumbas nyon, ibig sabihin ay mabubura na ang presensya nito. Samantala, nagawang patalsikan ni Z ang tatlo papunta sa unahang palapag ng barko. Hinawakan niya si Luffy gamit ang Battle Smasher at sinabi niya rito na hindi ito magiging hari ng mga pirata kung ganun ito kahina. Pagkatapos ay tinanong niya si Luffy kung ano ang pangalan nito, at nang sumagot si Luffy ay nalaman ni Z na ito ay apo ni Garp. Itinapon niya si Luffy pabalik sa sahig kasama ang iba pang mga Straw Hats, at saka sinabi kay Ain na palulubugin nila ang barko gamit ang matinding pambobomba ng kanya ng kanilang pangkat. Hindi na pinatagal pa ni Z at ipinag-utos na sa Neo Marines na atakihin na ang Sunny. Habang inuulan ng pagsabog ay tumayo si Luffy at isinigaw kay Z na hindi pa tapos ang laban nila. Ngunit dahil sa pakiusap ng kanyang mga kasamahan na kasalukuyang nahihirapan sa sitwasyon ay napilitan na rin si Luffy na umatras. Pinalaya niya si Franky mula sa pagkakagapos at mabilis iyong nagtungo sa manibela. Ginamit nito ang Code Burst para makaligtas na labis na ikinagulat ng mga Neo Marines. Samantala, sa Marine Headquarters ay nagpatawag si Admiral Akainu ng isang pagpupulong para sa mga mataas na opisyal upang talakayin ang mga pangyayari kamakailan. Ipinahayag ni Akainu na ang Dynastones ay isang huling alas laban sa New World. Sinabi rin nito sa mga marino na plano ni Z na gamitin ang Dynastones upang sirain ang 3 endpoints na magdudulot ng pagkawasak ng buong karagatang nakapalibot doon. Nagsalita si Kizaru at sinabing marahil ay hindi nakaligtas si Z matapos mahulog sa pagsabog sa First Island. Pinabulaanan iyon ni Zoro na nagsabing bilang dating admiral tiyak na hindi ganoon kadaling mamatay si Z. Nag-alala si Akainu sa pagtataksil ng kanilang dating guro, ngunit nagpa siya ito na kailangan nilang pigilan si Z at ang Neo Marines. Hindi naman dumalo sa pagpupulong sina Garp, Kobe, at Helmepo na kasalukuyang nasa malapit sa patuloy na sumasabog na isla. Tinanong ni Kobe kung totoo nga ba ang balita na nawasak ang mga endpoints kaya sinabi ni Garp na kung kasinungalingan lang yun ay hindi sila magsasagawa ng ganoong katinding hakbang. Sinabi rin nito na may plano si Z na sirain ang lahat ng mga pirata sa New World gamit ang endpoints, ngunit hindi lang mga pirata ang madadamay, kundi pati na rin ang lahat ng inosenteng tao na naroon. Isang marino ang nagtanong kay Garp kung sino nga ba si Z, kaya ipinaliwanag ni Garp na iyon ay dati nilang kasamahan, sabay napaisip kung talaga bang ganoon kalaki ang galit ni Z para sirain ang mundo at kung hindi na sila mapapatawad nito. Samantala, huminto muna ang Straw Hats sa isang kalapit na isla kung saan inaasikaso ni Franky ang pagkumpuni ng Sunny, habang pinagsisihan naman ni Chopper na iniligtas pa nila si Z. Gayunpaman, sinabi ni Sanji na ang isang pirata ay dapat mabuhay ng walang pagsisisi sa kanyang mga pinaniniwalaan, kaya naiintindihan umano nila si Chopper. Nagpasalamat si Chopper at nagsimula na nilang mapag-usapan ang tungkol sa susunod nilang hakbang, na kung saan prioridad nila na mahanap si Z at ang Neo Marines para pagbayarin ang mga iyon, at para mabalik na sina Nami at Chopper sa normal nilang katawan at edad. Iminungkahi ni Nami na magsimula sila sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa kanilang kaaway bilang unang hakbang. Maya-maya pa ay biglang lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mobston at nagtanong kung nakatagpo nila si Z.
Sinabi nito na marami sa mga barko ng pirata na dumaan sa isla ay inatake ni Z, kaya nawalan ang mga iyon ng kalooban at tumigil na sa pagiging pirata. Nakatira sina Mobston sa islang iyon at kumikita sila sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga barko, pagrenta ng mga pantalan, at pag-aalaga sa mga barko ng pirata na nasira dahil sa mga marino. Gusto ni Mobston ang mga taong handang magbuwis ng buhay sa New World para matupad ang kanilang mga pangarap, kaya naman ipinagmamalaki niyang inalok ang kanilang pinakamahusay na kagamitan para sa misyon. Natuwa ang lahat ng marinig iyon, ngunit sinabi ni Nami sa grupo na bago nila isipin ang tungkol doon ay kailangan muna nila ng mga bagong damit matapos nilang masunugan dahil sa pag-atake ni Z. Dahil doon ay inirekomenda sa kanila ng apo ni Mobston na pumunta sa kalapit na isla kung saan mayroong sikat na destinasyon para sa mga turista, at para makarating doon ay kailangan nilang sumakay sa sea train. Habang papunta sila sa kanilang susunod na destinasyon ay napagdesisyonan nila na maghati sila sa grupo. Sina Luffy, Brook, Sanji, at Zoro ay nagtungo sa isang lokal na hot spring upang magpahinga, magbawi ng lakas, at maghanda para sa nalalapit na laban. Habang nagpapahinga ay nabanggit ni Luffy ang pagnanais na hanapin si Z, ngunit sinabi ni Sanji na mag-ingat at huwag magpakita dahil puno ng mga nagpapatrulyang marino ang isla. Sa ibang lugar, nagtrabaho sina Nami at Robin sa isang bar upang makapangalap sila ng impormasyon. Pinahanga ni Robin ang mga tao gamit ang kanyang magandang itsura at sayaw, habang si Nami naman ay nagsisilbing tagapaghatid ng pagkain. Nagbalat kayo si Usopp bilang manager ni Robin, at si Chopper naman ay nagtatrabaho sa labas bilang tagapaglinis ng sapatos. Ipinangako naman ni Luffy na hindi na siya magpapaloko muli kay Z, pero sinabi ni Sanji na hanggat siya ay isang devil fruit user ay mahuhulog lang ulit siya sa kamay na gawa sa sea stone at mawawalan ng lakas. Sinabi ni Sanji na sila na lang ni Zoro ang makipaglaban kay Z, ngunit tinanggihan ito ni Luffy at sinabing sa susunod na laban ay iiwasan na nito ang kamay ni Z. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang narinig nila na nagsasabing nainip na ito sa paghihintay. Labis na nagulat sina Luffy nang malaman na ito pala ay si Aokiji na nagpapahinga sa isang kalapit na paligon. Agad na naging alerto ang grupo maliban kay Brook na hindi iyon kilala, pero nataranta ng maipaliwanag na iyon ay isa sa mga admiral ng mga marino. Sa ibang bahagi ng isla, tapos na si Z at ang kanyang mga kasamahan sa pagtatanim ng Dynastone sa aktibong bulkan. Nangako si Z na kapag sumabog iyon ay mararamdaman ng mga marino ang kanyang galit. Samantala, tiniyak ni Aokiji sa Straw Hats na hindi siya naroon para hulihin ang mga ito sapagkat iniwan na umano nito ang pagiging admiral. Tinanong ni Brook kung ano na siya ngayon, pero nena si Aokiji sa tanong dahil maging siya mismo ay hindi alam ang sagot. Gayunpaman, muli nito sinabi na hindi na siya kalaban at pinaalalahanan ang grupo na kung kalaban siya ay hindi na sana siya maghuhubad at magpapahinga sa hot spring kung saan hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Habang umaahon si Aokiji mula sa tubig, nakita ng Straw Hats ang mga sugat sa katawan nito mula sa laban, at ang naputol na binti na muling tumubo gamit ang kanyang kapangyarihang yelo. Napansin ni Aokiji ang kanilang pagkagulat kaya sinabi lang nito na medyo nagkaproblema lang. Nakipagkita naman sina Nami at Usopp kay Chopper upang magbahagi ng impormasyon. Ibinalita ni Chopper na may mga chismis siyang narinig tungkol sa ilang mga marino na dumating sa isla para hanapin si Z. Sinabi naman ni Usopp na maraming mga marino ang pumunta sa bar pero hindi niya sigurado kung iyon ay dahil kay Z o dahil sa kasikatan ni Robin. Gayunpaman, dahil sa kasikatan ni Robin ay kumita sila ng malaking pera sa pamamagitan ng mga tip ng mga tao, bagay na ikinatuwa ng dalawa. Sa spa, nagpatuloy ang usapan nina Aokiji at ng grupo ni Luffy kung saan tinanong ni Luffy kung ano ang nangyari sa binti nito. Ngunit, hindi nais ni Aokiji na sagutin iyon, gayon din nang tanungin kung bakit sila naglaban ni Akaino na kanyang kaibigan. Sinabi ni Aokiji na ang tanging dahilan ng pagpunta niya doon ay para mag-enjoy sa hot spring pero hinahabol niya si Z. Pagkatapos ay tama niyang nahulaan na nakalaban na ng Straw Hats si Z, at binanggit kung gaano iyon kalakas. Sa bar, nag-iikot-ikot si Nami upang magtanong sa mga lokal na marino kaya niya nalaman na si Z ay kasalukuyang nasa isla. Dahil nakainom na ang isang marino ay hindi nito sinasadyang masabi ang plano ni Z na sirain ang endpoints. Dahil sa dami ng tanong ni Nami ay pinagdudahan siya ng isang kapitan ng mga marino at tinanong siya kung bakit siya ganoon kainteresado kay Z.